Hi guys! Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko, message lang kayo. So, tingnan natin. Kanino namang love reading yung masasagap natin ngayong araw. Okay, so by the way guys, ayan, comment na kayo sa baba sa mga gusto pong mapasama sa ating full moon manifestation. Kasi ngayon po ay full moon manifestation, May 1. Ayan. So, tingnan natin. Kanino po itong love reading, spirit guide. Nararamdaman sa'yo ng person mo. The Magician. Okay. Etong taong to guys, nahuhulog sa pagiging ma-effort, caring. Yun po yung nasa-sense ko dyan. So, The Magician, parang lagi siyang excited na makita ka. Excited siya na makasalamuha ka, magkasama kayo, mag-bonding. Ganun po yung nakikita ko sa kanya. So, si person mo ngayon, nandun siya sa point na tignan mo, lagi siya nabibigyan ng pag-asa every morning, no? Tuwing gigising siya sa umaga, parang lagi siya na-motivate or sabihin na natin guys na nagkakaroon na ng kahulugan or dahilan para gumising sa umaga. Okay, so itong taong to guys, feeling ko nasa healing process or nandun siya sa parang masalimuot na relationship. Pero dahil nga sa inyo, hindi niya rin guys maintindihan kung bakit parang ang bilis nga nung pag-move on. Okay? Hindi na siya guys ganun ka-affected doon sa person niya. Hindi na ganun kalala yung nararamdaman niya sa taong yon. So, nung dumating ka sa buhay niya, na-motivate to eh. Kapag nagkaroon ng bagong buhay, bagong pag-asa, yung pagkising niya sa umaga guys, hindi na yung person na kadilya yung dahilan. So, pwede yung nagiging dahilan is ikaw na. Okay? Tignan natin. Additional message. Meron tayong 7 of air. Grabe. Nakikita ko naman sa inyo guys, grabe kasi yung ano mo yung heartbreak na nararanasan mo ngayon. Sobrang hirap, sobrang bigat. Nakikita kita na someone na hindi mo alam kung hanggang kailan mo mararamdaman itong love na to sa kanya. So, nahulog na rin yung love mo sa kanya, ganun din naman siya. Pero ikaw kasi, parang parehas kayo na nanggaling sa heartbreak. Parehas kayo na kailangan yung i-heal yung isa't isa. Nakikita ko na hindi nyo kailangan ng isa't isa. Promise, i-heal mo muna yung sarili nyo individual, di ba? I-heal mo yung sarili mo, i-heal niya rin yung sarili niya. Pero siya kasi guys, alam niya na Alam niya na sa sarili niya na naka-move on na siya. And sabi ko nga, ikaw yung nagiging dahilan ng paggising niya and namomotivate siya. Ikaw naman, 7 of air, medyo mahirap sa'yo kasi nga pwedeng nasa conflict ka or pwedeng single mom ka, single dad ka, or pwedeng kumo-connect pa rin sa inyo yung person mo. So, nahihirapan ka. Okay, nahihirapan ka dito na kumonect dyan sa tao na to. Kasi nga may iba kang battle, may iba kang conflict. Na parang ito muna yung gusto mong pagtuunan ng pansin. Na parang gusto mo na ito muna yung parang isettle mo yung problema. Okay, tingnan natin. Additional message. Additional message. Meron tayong origin. Okay. So, ito naman guys, origin, ano to parang hindi ka ready, hindi ka open sa relationship. Hindi mo pa ready i-open yung sarili mo sa iba.
And kagaya nga na sabi ko rito guys, mahaba-habang laban yung susuungin mo. Okay, mahaba-habang laban yung bubunuin mo muna bago mo sabi na talagang ready ka na. Kasi ngayon para mas gusto mo mag-self-love, gusto mong i-heal muna yung sarili mo dyan. Sa mga nangyayari sa buhay mo, hindi lang naman yung love life mo yung problema mo dito. So, I think yung nagiging conflict mo dito, pwedeng sa family, naghalo-halo na. Okay? So, tignan pa natin. Ay, pasensya na guys, no? Sinipon ako. Grabe kasi. Ulan. Ano ngayon parang umaaraw, umuulan. So, pag ganun-ganun yung cycle, naapektuhan ako sa pagbabago ng ng klima natin na naman. Okay. Then simula nga guys na-operahan ako, parang ramdam ko sa sarili ko naging sakitin talaga ako. Ayan, tiis-tiis na lang muna guys, okay? Tingnan natin, meron tayong 3 of water. 3 of water. So, yung nakikita ko dito guys, since 3 of water to, celebration. So, lagi kayo nagkakasama na itong taong to. Malapit siya sa inyo. Meron ako nakitang okasyon dito or pwedeng magbe-birthday. Baka siya ay Taurus. Or basta something celebration na merong gaganapin dito, something celebration na magkikita-kita kayo. Okay, so 3 of wands. Ayan yung nakikita ko dyan guys. So, by the way, additional message. Additional message. Meron tayong 5 of fire. Nagtatalo yung isip niya, yung puso't isip niya dito. Kumbaga parang, alam mo, magiging mabulaklak talaga tong taong to eh. Kasi open niya talaga sa inyo guys. Wala na guys, paligoy-ligoy pa. Yun nga lang, nagtatalo yung puso't isip niya dito. Kasi ramdam niya na mukhang alangan ka. Hindi ka pa ready. Ganun pa yung nakikita ko dyan. Kumbaga parang nag-aalangan ka rito kasi gusto mo nga munang i-heal yung sarili mo. Syempre, hindi ka naman ready pumasok sa relationship na hindi ka pa totally healed. So, iba sa inyo guys, pwedeng hindi ganun kang klase ng tao na parang magpapanakit butas ka talaga. Oo. So, ayaw mo rin na parang nabibigla. Nabibigla ng mga decision sa buhay. Tignan natin. Additional message. Additional message. Meron tayong The Chariot. So, ito na nga. Yung The Chariot kasi guys, ang daming distraction sa inyo. Okay, so kung makikita nyo guys, so, ang daming distraction sa inyo eh. Gulong-gulo ka and ang dami talagang problema. So, siguro kailangan settle mo muna to. Focus ka muna sa sarili mo. Pero ito kasi person mo, medyo makulit to eh. O, diba? Parang nalabat first sight siya sa inyo. Makulit siya kasi hindi kanyan lulubayan talaga. Ikaw naman, down na down ka, parang huwag ka munang maki-extra, huwag ka munang makigulo. May iba akong laban, may iba akong iniisip. So, parang ganun yung nakikita ko dyan. So, by the way, check pa natin. Pero makulit to guys, no? Handaan nyo na lang yung sarili nyo. Okay. Kumbaga parang may mga bulyawan to guys eh. Kumbaga parang ililink kayo sa isa't isa. Bubulyawin kayo ng ibang tao. So, ikaw papapaisip ka, ba't may ganon? Parang nililink nga kayo. Ikaw parang mahuhulog ka sa mga ganong ganap. Okay. Additional message. Meron tayong 9 of air. Stuck. Broken-hearted ka eh. Broken-hearted ka pa rito. Feeling ko galing ka sa cheating. Like, niloko ka ng person mo. Kasi tignan nyo, oh. Yung puso dito, oh. I think, para kang inabandona ng person mo. Tapos, nasa healing process ka pa ngayon. Binubuo mo pa yung sarili mo. Hindi ka pa ready sa ibang tao. Hindi mo pa ino-open yung sarili mo sa ibang tao. Kumbaga, nandun ka sa point na gusto mo munang maayos etong buhay mo. Gusto mo nang buuin lahat sa inyo. Gusto mo nang buuin yung sarili mo ng mga panahon na sinisira ka ng person mo. Gusto mong ibalik or gusto mo ulit kilalanin yung sarili mo ng mga panahong hindi mo nakilala yung sarili mo. Okay? So again, additional message.
Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong 8 of Fire. 8 of Fire. So, alam nyo guys, itong 8 of Fire kasi na to, communication to eh. So, alam mo, pwedeng matulungan ka na itong taong to eh. Kasi yung kakulitan niya, yung sweetness, yung pagmamahal na ibinibigay niya sa inyo guys, parang ipaparamdam niya sa inyo na, hello, may nagmamahal sa iyo, hindi mo kailangan mastak sa ganyan, hindi mo kailangan mag-broken hearted ng ganyan. So, hindi mo kailangan mag-suffer sa ganyang klase ng relasyon. So, yun yung nakikita ko dito sa person na to. Kaya yung kakulitan niya rito, pwedeng, yan yung makakatulong sa inyo na makarecover na marami pa pala nagmamahal, may katanggap pa pala, hindi lang pala yung person nyo na nanloko sa inyo, nag-abandon na sa inyo, hindi lang yung person mo na parang iniwan ka sa ere at sumama sa iba. Okay? Tingnan natin. So, siguro baka naman talagang para ka na sa bago. Kaya nangyayari to. Meron tayong Wheel of Fortune. Moving forward na to, kailangan mo nang umusad, no? Huwag mo na masyadong tambayan to. Kailangan mo nang umusad dito. Though, nakikita ko naman guys na maayos yung person na bago and mas mapapaayos yung buhay mo kung titignan mo kung gaano kaganda yung mundo. Okay? Nasa healing process ka ngayon kaya hindi mo ito masyadong nare-realize. Alam nyo ba guys, ito trivia lang to. Pag broken-hearted ka, nagiging selfish ka. Hindi dahil selfish ka sa ibang tao na masasaktan mo sila, so whatever. Selfish ka sa sarili mo kasi parang hindi mo pakikinggan yung problema ng iba kasi mas importante sa inyo yung nararamdaman mo. Mas ikaw yung hirap na hirap. So, problema ng iba sa kanila lang yon, sa kanila na yon. So, mas uunawain mo muna dito na mas ikaw yung nahihirapan. Okay? Ramdam nyo ba yon? Kasi tignan nyo naman, oh. Ang nakakatuwa dito, guys, pwedeng magbabarkada kayo. Nasa healing process kayo dyan. Okay, tignan pa natin. Siya din naman ganun eh. Pero feeling ko kasi ikaw yung naging dahilan kung bakit naka-recover siya rito. Ikaw yung dahilan kung bakit parang umuusad na siya. Kumbaga, parang totally naka-move on na siya dahil sa inyo. Yun nga lang ikaw, syempre binibig deal mo lahat ng bagay. Diba? Seryoso ka magmahal eh. Hindi naman yun ganun kadali. So, nakikita ko sa inyo. So, again, additional message. Meron tayong Knight of Water. Okay, so ito naman guys, Knight of Water. Parang ito na mismo yung nararamdaman niya sa inyo. Love na talaga to guys. Hindi dahil parang attached lang siya sa inyo. Hindi dahil lagi ka lang niya nakakasama. Talagang love yun na bubuo sa kanya. Okay, walang halong to guys, biro. Pwedeng hindi mo kasi siseryosohin eh. Kasi isipin mo, ano ba intention na itong taong to? Bakit parang niloloko-loko ka ng ganyan? So, kung pagdududahan mo, normal naman yun guys. Lalo na sa, sa pinagdaanan mo. Lalo na at ikaw nga ay broken-hearted pa at nag-heal ka pa. Okay? So, pagdududahan mo talaga itong taong to. Kasi mukhang nagtitrip lang talaga sa buhay. Hindi mo talaga alam kung interesado ba talaga, seryoso ba. Pero parang nagtitrip nga talaga siya sa buhay. Pero nakikita ko naman mukhang interesado talaga siya. Okay, so again, additional message. Kanina po itong love reading. Oops. Meron tayong Ten of Fire. Actually, meron din naman siyang bigat na pinagdadaanan. Pero kasi mas nabibigatan yung kalooban niya na nakikita kang nahihirapan. Kasi Ten of Fire to eh. Alam niya na ikaw, siguro panganay ka. Ikaw yung breadwinner or nag-shoulder ng mga responsibilities. Okay? So, sa person mo kasi guys, iniisip niya rito, parang di ka niya matutulungan sa ganung bagay. Ang parang maitutulungan niya lang dito guys is, yun nga, kung kailangan mo ng partner. Kasi mukhang gusto ka talaga nitong taong to. Minahal ka talaga nitong taong to. And yes, pwede mo siyang questionin. Kasi mukhang nga nagtitrip sa buhay. Pero mukhang serious talaga siya guys eh. So makulit na to no. Kung minungulit sa inyo guys, ayan na siya. Ito na yon, Sagittarius energy. Makulit itong taong to. Pwedeng nahihirapan ka. Kung ikaw ay nasa relationship pa ngayon at nahihirapan ka dun sa relasyon nyo ng partner mo,
parang ramdam mo, no, nag-i-stay ka kasi nga, pwedeng matagal na yung connection nyo, pwedeng nagsama kayo, pwedeng hindi mo na kayang putulin ng ganun-ganun lang tong relasyon na to. Hindi mo siya pwedeng piliin ng ganun-ganun lang kung meron ka pang partner ngayon. Pero nakikita ko yung heartbreak mo dyan sa partner na kasama mo ngayon. And bigla na lang susulpot sa buhay mo tong taong to na gusto niya talaga ng connection sa inyo. Na parang gusto niya talaga na i-work out yung sa inyo. Okay? Or kaya kanyang panindigan. Okay, makulit siya eh. Then parang may ibsan yung lungkot mo dahil nga sa pagiging makulit na tong taong to. So malakas yung Pisces and Sagittarius energy po dito. Okay, meron din tayong Leo energy. What else? Okay. So far, yun pa lang naman. So tignan natin additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Four of Earth. So, may usapan about wedding. Siguro sinasabi niya sa inyo gusto kanyang pakasalan. Parang kung ako yung partner mo, pakakasalan kita, paninindigan talaga kita. Yan yung nakikita ko sa kanya. So, again, meron tayong Ten of Air. Okay? So, yung nakikita ko sa partner nyo, guys, since Ten of Air to, parang nakikita niya kasi na hinahayaan mo na masaktan ka ng ganyan. So, pwede kasi guys na sumuko din siya. Okay? Nabitawan ka rin niya, kalaunan, or lubayan ka na niya. Hindi ka na niya kukulitin kasi nakikita niya masyado kang seryoso dito or ikaw mismo hindi ka aalis yan sa sitwasyon mo na ganyan. Okay? So, yun yung nakikita ko dito. Tignan pa natin. Okay. Additional message. Meron tayong Seven of Water. Oh my God. Alam nyo guys, mukhang ang dami na nagsasabi, no? Kaibigan nyo, mga friends, family. Yung nakakaalam sa relasyon na meron kayo. Ang dami na nagsasabi na kung hindi mo na kaya, bumitaw ka na. Kasi masyado ng toxic eh. Okay? Kung ikaw ay nasa relasyon pa. Pero kung ito guys, nag-end na, yan, mukhang dinadamdam mo pa to ngayon. Medyo binibig deal mo pa tong bagay na to. Nakikita ko sa inyo guys, yung hirap, sacrifice na ginagawa mo or ginawa mo dun sa person na hindi ka naman pinahalagahan. Meron naman pwede magpahalaga sa inyo guys eh. Hindi mo lang talaga to nakikita. Or kung nakikita mo naman guys, pwedeng conflict, hindi ka pwedeng mag-decide ng ganun-ganun lang. Kasi pwedeng iniisip mo parang dahil attached ka sa taong yun or basta meron ka malalim na dahilan kung ba't hindi pwede. Okay, ikaw naman nakakaalam nun. So, again, meron tayong 8 of Water. Paglayo to, guys, eh. Diba? Ikaw yung parang iiwas. Ikaw yung parang iiwas dyan. Parang nahuhulog na rin naman na yung loob mo dun, pero iiwasan mo kasi ayaw mo na parang magkasala ka, ayaw mo na parang mahati ka. Okay? Pwede mahulog yung loob mo sa taong to, or baka nga nahuhulog ka na eh. Diba? So, medyo magulo tong relasyon na to, ha. Masyadong komplikado. So, again, meron tayong the Star. Ayan, the Star. Again. So, ito kasi guys, the Star, parang nakikita mo pa siguro talaga na may potential or baka may chance pa na maayos, mabago sa kanya, sa mindset niya. Kaya nag-i-stay or binibigyan mo pa rin siya ng chance na baguhin yung sarili niya. Kumbaga parang walang katapusang pagpapatawad to eh. Okay? So, alam nyo guys, maganda ka, gwapo ka, marami naman nagkakagusto. Life is too short nga sabi, di ba? Siguro naisip mo pa rin kahit gano'n naman siya, kahit papano, parang kahit papano, mahal ka naman na itong taong to, nag-effort naman sa family eh. So, pwede kasi nag-live-in kayo, nagsama na kayo, or konektado na sa pamilya. Mahirap i-end yung ganitong may malalim ng connection sa pamilya, guys. Oo, mahirap nang i-end yan. Titignan natin, guys, doon tayo sa nararamdaman niya. Okay. Doon tayo sa nararamdaman niya.
Okay, ano po yung nararamdaman? Ano yung nararamdaman sa inyo itong taong to? Meron tayong page of air. Message to, oh. Actually, lagi naman niya pinaparamdam na mahal kayo. New person to nasagap kong energy. So, pwede kasi iniisip-isip mo na siya, pero nakikita ko pwedeng makarecover ka dito. Okay? Pwedeng hindi ka mag-a-assume talaga. Okay? So, since page of air to, ipaparamdam niya talaga. Hindi mismo sa ano eh. Kasi unti-unti niya ipapakita na magde-detach siya sa inyo eh. So, ipagpaparamdam na gagawin niya dyan is parang ipapakita na, o sige, hindi na kita pipilitin. Pero may action pa rin kasi. Body language, mararamdaman mo pa rin na nandyan pa rin siya. Diba? Again, additional message. Meron tayong the devil. Okay, so guys, itong the devil naman, mahati ka. Oo, yung nararamdaman niya kasi sa inyo guys, feeling niya nahati ka eh. Parang, hindi niya maunawaan ba't ka nag-i-stay dyan. Hindi niya maunawaan bakit parang ganun ka ka-affected sa person mong winalangya ka lang naman, sinaktan ka lang naman. Pero, isa lang siguro yung malinaw, alam niyang mahal mo talaga yung taong yun, na parang kahit nasasaktan ka, kahit nahihirapan ka, nandito ka pa rin. Okay? Pinapatawad mo pa rin, parang open book ka pa rin sa kanya. So, kagaya nga na sabi ko guys, mas nahihirapan siya na nakikita kang nahihirapan. So, sa new person talaga guys, mukhang matagal mo na yung kakilala. Pwedeng friends, pwedeng nasa circle of friends mo lang to, or family friends. Basta kakilala mo siya and napapansin ka niya. Yung relationship guys, sobrang lalim. Mahirap na siyang i-break. Oo. Again, meron tayong 5 of air. 5 of air. So, pag sinabing 5 of air, guys, pagtatalo to eh. Nagtatalo yung isip niya, yung puso't isip niya dyan. Pero, hindi niya na kasi guys, iniisip yung emosyon niya eh. Mas iniisip niya yung nararamdaman mo talaga. Sobrang inoobserbahan ka na itong taong to. Okay, so malakas ang energy ng Aquarius dito oh. Aquarius energy sa side ni person. Sobrang inoobserbahan ka niya. Sobrang nahihirapan ka. Or pwedeng ikaw itong nahihirapan sa kanya, sa ginagawa niya sa inyo. Nahirapan ka na mag-antay kasi nga, mixed signal yung pinapakita niya eh. Hindi mo alam kung seryoso ba siya or hindi. So, ikaw tong urong-sulong. Tignan natin ha. Paano kanya nakikita ngayon? Paano ka nakikita ng person mo? Okay, paano ka nakikita ni person? Meron tayong the hermit, 'di ba? Nasa hermit mode siya. Nagninilay-nilay, nag-iisip-isip sa malayo. Marami siyang napagtatanto ngayon. And kung makikita mo, yan no, hinahayaan ka lang niya na maramdaman niya sakit na yan hanggang sa ma-realize mo na yung worth mo. Kasi hindi naman siya yung magpapabago sa inyo eh. Hindi etong taong to yung parang sinasabi na hindi niya ipipilit eh. Hindi niya ipipilit sa inyo na ipaunawa sa inyo mga bagay-bagay. Hindi ganon. Wala kang marinig na ganon sa kanya. Okay? Parang hahayaan ka lang na ikaw mismo sa sarili mo ma-realize mo yan. So, nakikita ka niya na someone na parang nahihirapan pero pinababayaan ka lang niya. Meron tayong 5 of water. So, ito naman guys, ayan, malakas ang Virgo and, yes, Virgo. Virgo energy. So, nakikita ko guys sa person mo, 5 of water eh, regret. So, parang itong si person mo guys, nagkakaroon siya ng regret, nagsisisi siya na pwedeng matagal na pala kayo magkakilala, matagal na kayo magkasama, nagkakasama. Pero di ka naman niya kasi napupuna dati, so late niya lang na-realize na love ka pala talaga niya. Pero iniisip niya, sana hindi pa huli ang lahat. Etong paghahabol na ginagawa niya, sana hindi pa huli. Again, meron tayong the Hierophant. So, ito naman guys, the Hierophant. Ano ka ba? Ayan, may mga bata kasi dito. Or, pwedeng, nandito lang siya para bigyan ka ng guidance or advice sa pinagdadaanan mo ngayon. Actually, may pinagdadaanan din naman siya. Pero, mas malinaw kasi yung pinapakita sa akin na hindi niya masyadong ipinapahalata. Kasi gusto niya guys na maging good vibes lang siya sa ibang tao.
Ganun siya ka ano, ka kabuting tao. Mabait talaga siya. Di mo lang mararamdaman kasi mukhang pabiro lang eh. Mukhang nagbibiro lang siya sa lahat ng bagay, no? So, tignan pa natin ano yung magiging action niya. Meron ba siyang gagawing hakbang? Mag-e-effort ba siya? Tignan natin. Meron tayong the magician. Yes, mag-e-effort siya. Grabe nga eh. Grabe. Malapit. Napapalapit yung loob niya sa inyo. Bigla na lang niya naramdaman. Bigla na lang siyang nahulog. Di niya rin ma-explain. Siguro ganun ka din, no? Kung na-attach ka sa kanya, di mo rin ma-explain bakit bigla mo naramdaman to. Ngayon mo lang siya, guys, napansin. Same kayo. So, meron tayong Knight of Earth. So, stability to. Medyo mabagal lang siya, no? Ano yung dapat niyang gawin? Magician eh, mag-e-effort to. Mararamdaman mo sa action niya, body language, at talagang gusto ka niya. Virgo energy, ayan o, may sign ng Virgo. And since Knight of Earth to, parang mabagal lang talaga siya. Parang sinasasabi niya parang late niya naramdaman na gusto ka pala talaga niya. And ito nga gusto niya sanang ilaban. Since napifeel niya pala to. Ang problema lang, ayaw niyang ikaw i-pressure. So, meron tayong strength. Ayan o, lumalakas yung nararamdaman niya sa inyo, guys. Habang lumilipas yung panahon, lumalakas yung nararamdaman niya sa inyo. Tignan natin. Message niyan sa inyo. Kumbaga wala na siyang control sa nararamdaman niya, guys. Hindi niya nahawak yun. Pusa niya na lang talagang naramdaman. Okay. Meron tayong unblock me. I miss you and I want to connect. Please unblock me, literally or energetically, so we can speak. I have a lot to say. So, yung nakikita ko, guys, sa person nyo, guys. Hindi naman literal parang blinak. Siguro, hindi lang kayo nabibigyan ng pagkakataong mag-usap. Meron namang chance. Pwede naman kayo mag-usap. Pero sa kanya kasi, guys, nahiya siya, ang awkward, ikaw ganun din. So, kahit gusto niyo mag-usap, nangyari, guys, nag-iisipan na lang. Okay, so meron tayong I'm single. Ayan, single siya ngayon. I'm single right now. I'm not attached to anyone and not looking to get into a relationship at this time. So, nasa healing process na siya. Nil niya yung sarili niya. And parang bahala na lang yung panahon kung anong mangyayari. Isa lang nakikita ko willing to wait to. Itong taong to. Meron tayong jealousy. So, nagsiselos siya. May pinagsiselosan sa inyo. Pwedeng konektado ka pa sa ibang tao, sa person mo. May ibang taong involved, or pwede naman, guys, na ayun nga, nararamdaman niya na sasaktan ka pa sa ex mo, sa person mo, or kung magkasama pa kayo. Di niya sinasabi, pero selos na selos to. Sabi niya, I'm very jealous, I can barely stand it. Di niya kayang ikaila. Mararamdaman mo na nagsiselos siya, na nasasaktan siya. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? I'm so attracted to you. Grabe. Attracted na siya sa inyo. Meron tayong I lost myself for a little while. Di ba nawawala siya sa focus pag nakikita ka? And meron tayong I am not available. Puro flirting tong si person, pero hindi niya ino-open yung sarili niya sa iba. Oo. Hindi niya ino-open yung puso niya sa iba. Basta pwede nag-entertain lang siya, tamang landilan-dilan to si person. And parang hanggang doon lang siya. Tignan natin kay zodiac sign. Aquarius, Pisces, Gemini, Taurus, Capricorn, and Libra energy. Last one. Meron tayong Capricorn, Taurus, Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra energy. Tignan natin. Sa side mo. Nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo sa person mo. The Tower. Ending to eh. Ibig sabihin, ayaw mo may matapos sa inyong dalawa. Ayaw mo na parang bigyan ng malalim na kahulugan to kasi ayaw mo nga matapos yung relasyon nyo. Siguro as a friend or kung ano man yung malalim na connection na meron kayo. Sudden change to. Ibig sabihin, biglang may nagbabago sa emosyon mo. Grabe yung transition. Grabe yung plot twist dun sa love story yung dalawa. Sobrang ang weird. So, Queen of Air.
'Di ba? So, may pagkaklase o hindi mo pa rin naman syempre ipapahalata sa kanya. Parang ipapa-feel mo na okay lang. Parang ganon. So, meron tayong The Magician. Okay, so The Magician. Pero alam mo, willing ka din na mag-help sa taong to. Oh, kung ano man yung pinagdadaanan niya, willing to help ka din sa kanya. Yung nararamdaman mo sa kanya, pwede na parang lumalalim na pala, no? Parang dati parang ang turingan nyo lang is ganun lang. Tapos lumalalim na pala to. Di nyo na namamalayang nahuhulog na pala kayo talaga sa isa't isa. So again, ano yung mga dapat mong gawin? Diba the devil, i-release mo na yung mga negativity na yan. And 7 of Fire, ipaglaban mo yung nararamdaman mo. So kung mahal mo pala siya, bakit mo pinipigilan? Meron tayong Ace of Earth. Ace of Earth. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, sobrang, binavalue mo kung ano man yung relationship na meron kayo. Then, ayaw mong maputol kung ano man yung meron kayo. So, I think, kung saan kayo magtatagal, yun yung parang pipiliin mo. Pero, nakadepende pa rin yan. Bahala na ang panahon. Tadhana sa inyong dalawa. So, by the way, guys, zodiac sign mo, Capricorn, Leo, Taurus, Aries, Aquarius, Cancer, Virgo, Scorpio, Sagittarius, and Libra energy. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye!